Hi Earth Angels! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This reading is a love message for no specific sign. Ayan, lumipad yung cards. Okay, para po ito sa kahit na anong zodiac sign. General reading, so maaaring mag-resonate o hindi. Pag hindi nag-resonate, baka para po sa iba yung mensahe. Okay? So, ready ko lang yung cards nyo guys. Lumipad kasi. So anyway, kamusta na kayo? Tingnan natin kung anong energies ang connected sa'yo at sa person mo. And kung anong nararamdaman niya para sa'yo ngayon. Kung ano na bang update sa love life nyo. Yun ang aalamin natin. By the way, kung bago kayo dito sa channel na to, please do subscribe. Kailangan ko po yung mga subscribes nyo para tuloy-tuloy lang ang paggawa natin ng love message para sa inyo. Also guys, kung kailangan nyo ng gabay, pwede po magpa-private reading sa akin. Mag-message lang kayo sa social media account ko sa Facebook o di kaya sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details ko. For those na nag-i-inquire about crystals, marami at iba-iba po, bisitahin nyo po sa Instagram ko para makapili po kayo kasi iba-iba po kasi. So, tingnan nyo doon. Merong for love, career, wealth, protection, creativity, and marami pa pong iba for self-confidence, motivation, anti-stress, removes negativity, and invites positivity. Merong for wisdom, for intuition. Kayo nang bahalang tumingin sa aking Instagram account at i-message nyo ako. Huwag kayong mahiya. So, tingnan na natin guys yung mga mensahe. Oh my gosh! Unang card pa lang, parang nakaka-thrill na kaagad. Tested. Sinusubok ang relasyon nyo. Your strengths and weakness are being tested. So, ngayon parang challenging ang sitwasyon mo, pero pagsubok lang yan. Okay, pagsubok lang daw yan. Moment. Think of a special moment that brought you so much joy with your partner. Naalala nyo pa rin yung memories nyo with your special person. Pero sa ngayon, merong pagsubok. Di ba? Obstacles, yung kasunod na card. Look for ways around the obstacles to find happiness. Gusto nyo maging masaya kasama yung person nyo. Actually, pareho kayong dalawa. Gusto nyo ang isa't isa. Pero merong obstacles. Hanapan doon ng paraan para maging masaya kayo. Enlightenment. Uy, maganda to. With enlightenment, there is no separation. We recognize that we are one with the divine. Grabe to guys. Kahit may problema yung kayo ng person mo ngayon, marami kayong obstacles, pero alam nyo na kahit hindi kayo magkasama ngayon, connected kayo, you are one with the divine. Grabe, ang lalim naman ito. Very nice. Okay. Parang gusto ko kumuha pa ng oracle cards. Dagdagan natin. Synchronicity. A divine soul counterpart relationship is blessed with amazing moments of synchronicity. So again, this is about moments. Parang feeling nyo magic yung nangyayari. Connected lahat. And para kayong minamagnet kayo sa isa't isa pero sa ngayon mukhang may mga balakid pa or may obstacles pa. Possible na soulmate mo yung person mo. Ayan. Divine soul counterpart. Okay, so tingnan natin from the tarot. Oh my gosh. Ang overall energy, grabe, na-excite na ako sa cards nyo. The Hierophant. This is someone na very idealistic. And I feel like gusto mo nang mag-settle down kasama yung taong yan. Magandang intention mo para sa inyo. Gusto mong magpakasal or mag-commit. Yung parang feeling mo kaya mo na panindigan talaga yung relasyon nyo. Ayan. So, sa recent past, tingnan natin anong nangyari. Parang meron nang kasalan na. So, Four of Wands, the Lovers, and the King of Pentacles. So, nung nakilala mo yung taong yan, pinili mo siya, achievement mo na nagkaroon kayo ng commitment dito Pinili nyo ang isa't isa. The Lovers is about making a choice. Ibig sabihin, nagkaroon ka talaga ng magandang relasyon kasama tong person na to. And nagse-celebrate, nagsasaya, merong balance and stability.
At the same time, masyado kang serious sa buhay. I can see the energy of Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Meron din ditong fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Meron Gemini energy, Taurus energy. Ayan, although kahit naman anong sign pwede. So, tingnan natin ha. Nagmamahalan kayo eh. Sobra yung pagmamahalan nyo. Sa current energies, sabi ko na eh, nagbago. 5 of Pentacles, Knight of Pentacles, 2 of Wands. Mukhang nag-separate kayong dalawa. Posible dahil sa trabaho. Kasi very practical kayo. Pakiramdam mo na wala sa'yo yung taong yan. Bumagal yung movement sa connection nyo or sa relasyon nyo. Pero, nag-aabang at naghihintay ka na para mag-improve yung sitwasyon nyo, pinag-aaralan mo ano kaya magagawa ko dito para maging maayos kami. Parang feeling mo, dahil nga sa nagkalayo na kayo, parang lalo nang naging mahirap. Ayan, or naging mahirap siya. Okay. So, dati, mukhang magaan naman eh, kasi 4 of Wands, nag-enjoy kayo sa relasyon nyo eh. Sa recent past yan. Sa current nyo, ito nagsa-struggle kayo. Ayan. Yung iba, guys, possible din na hindi nag-uusap. Kaya, feeling nyo parang wala ng pag-asa. Pero sa totoo lang, naghihintay pa rin kayo. Sa near future, uy, wow. 10 of Cups, Knight of Wands, Ace of Pentacles. Alam mo, ang ganda nito, guys. Biglaan, bagong simula, offer of love. Also, very fun energy, very flirty. So, nakikita ko dito, kahit pinoproblema nyo yung sa current nyo, alam nyo din naman na balang araw or pag dumating na yung tamang timing, magkakaroon din ulit ng connection. At siya yung happiness mo, ikaw yung happiness niya. Andito yung 10 of Cups. This is your wish granted. Magdadala ng bagong simula para sa inyo. Ang nafe-feel ko dito, sobrang good vibes. So, siguro sa ngayon, nahirapan talaga kayo, no? Pero, at the same time, alam nyo sa isip nyo na magiging okay kayong dalawa. Kasi malalim yung connection nyo eh. Soulmate connection to eh. Ayan. Kung hindi man kayo kasal ng taong yan, nakikita ko dito, soulmate kayo, connected kayo sa past life ninyo. Okay. So, mag-clarify tayo, guys. Bakit parang napakalalim, wow, napakalalim ng connection nyo. So, 7 of Wands, King of Swords, and the Ace of Wands. Nakikita ko dito, parang nilalaban mo pa rin yung relasyon nyo kahit sa sarili mo, meron ka ding ibang gustong gawin. Parang pinipilit mo eh, kahit bakit parang lumalabas dito, ikaw yung sinisisi ng person mo and tinatry mong labanan. Nagsa-struggle ka, oo. At the same time, parang nagmamadali ka kasi may gusto kang mangyari sa connection nyo. Ayan. Super attracted ka pa rin sa taong yan. Okay. Bakit? Okay, tingnan natin kung bakit may Lover's card. So, sa recent past, the Death card, 3 of Cups, the Hangman. Oh my gosh. Nagkaroon ng pagbabago dito. So, nung pinili mo yung person na yan, may iniwan ka eh. Ayan. Or sabihin na natin, siya to. Nung naging kayo, meron siyang tinalikuran na person. At ikaw yung pinili niya. Pero at the same time, nag-iisip din siya na tama ba tong ginagawa ko? Ayan, kasi andito yung Death card. So, ibig sabihin may nagtapos. At nagsimula siya ulit. Pero nag-iisip din siya eh. So, ibig sabihin, kahit pinili ka niya, andun pa rin yung may mga doubt siya kung tama ba yung ginawa niya na ikaw yung pinili niya. Ang nakita ko dito sa person mo, very serious. Parang hindi siya masyadong nagsasaya kasi parang iniisip niya lagi kung ano yung dapat, kung ano yung tama, kung ano yung meant para sa kanya, para sa inyo. Very serious ng vibe niya. Okay. So, tingnan natin yung sa current naman. Bakit nagkalayo kayo? Okay.
Three of Swords. Oops. The Fool. Nine of Swords. So, nasasaktan tong person mo and tuloy-tuloy eh. Hindi siya mapakali. Sobrang overthink. May nakita kong umiiyak, guys. Nalulungkot. Ayan, nalulungkot. Dahil, tingnan natin. Bakit? Clarify natin yung Two of Swords. Okay. Very idealistic kayo eh. Six of Cups, Six of Swords, and Seven of Swords. Dahil namimiss ka, kaya nalulungkot. Pero nasa malayo siya or umalis siya or iniiwasan niya yung emosyon niya. Ayaw niya ipaalam sa'yo. Bakit? Nakakaloka naman to. Ayaw niya ipaalam sa'yo na namimiss ka niya. May mga memories kayo. Kanina nga ang daming cards about moments. So, yung mga moment na kinikilig kayo or masaya kayo, bumabalik-balik. Pero iniiwasan niya. Bakit naman? Parang feeling ko ayaw lang niyang problemahin. Kaya ganyan. Bakit nga ba? Oh, sabi ko na eh. Four of Swords, the Tower, and the Eight of Pentacles. Ayaw niyang problemahin, kaya niya iniiwasan. Kinakalma niya yung isip niya. Kita mo nakahiga siya dito. Merong window, pero hindi niya pinapansin. Dito lang siya. Higa lang siya. At the same time, alam niya na kailangan niyang baguhin yan. And, nakafocus siya actually sa trabaho niya. Okay. I get it. May kailangan siyang gawin para sa work niya eh. May problema. Kaya merong tower moment. Merong transformation. Kung ano man tong problema na to, nagdala ng pagbabago. Matinding pagbabago. Possible na nawalan siya ng work. Kaya, iniisip niya, ayoko munang problemahin yung love kasi kailangan ko ayusin yung sa trabaho ko ngayon. Pero, alam mo, nafe-feel ko sa person mo na kahit iniiwasan niya yung sa inyo, yung sa connection nyo, kasi nga nakafocus siya sa work niya ngayon. Pero, maganda yung intention niya, nafe-feel ko pa rin yun. Kasi nga, ito yung overall energy dito, Hierophant. So, mataas din ang standards ng person mo. Parang mahirap din siyang kumbinsihin. Tingnan natin yung sa near future. May bagong simula. Nine of Pentacles, Two of Swords, Page of Wands. Okay, so continuation pa to. Parang sa sobrang focus niya sa trabaho, dumating na sa point na nag-improve naman na yung finances niya. And then, iniisip ka niya pero natatakot siya pa rin kumunik sa'yo. At the same time, gusto niya. Bago yung energy niya dito, Page of Wands. So, gusto niya mag-focus. Kumbaga, gusto niyang mag-flirt sa'yo or kumunik ulit sa'yo. At the same time, iniisip niya, gusto niya rin ipagpatuloy yung nasa work niya. Kasi dumami na yung pentacles niya eh. Kanina from 8, ngayon naging 9 na. So, nasa point na siya ngayon na nag-enjoy na din siya. At parang hindi siya makagalaw kasi kailangan niyang ipagpatuloy, alagaan yung sikapan niya or pinaghirapan niya. Oh my gosh. Grabe. So, nagdadalang isip siya. Sa totoo lang, bago yung energy niya ngayon eh. Gusto ka niya. Ito, Page of Wands. Okay. Merong mountains. So, ito na yung obstacles na iniisip niya. Oo, gusto kita, pero ang dami kong bundok na aakyatin bago ako makapunta dyan sa'yo. Parang ganon. So, anong susunod? Anong susunod? Four of Pentacles, Five of Wands, the Chariot. So, very competitive pala yung person mo, no? And kinakalma niya yung sarili niya eh. Tinatry niya ikalma yung sarili niya na wag ka munang mag-risk sa finances mo. Okay, finances actually. And then, napipressure siya. So, ngayon pinipilit niya, tinatry niyang balansehin. Ayan. Parang ayaw niya eh. Ayaw niyang gumalaw, pero kailangan. Kaya ito siya, Chariot. So, this is about balancing. Kita mo, merong dalawang Sphinx.
So, pinipilit niya talaga na mag-workout to, tapos ang daming tao sa paligid niya, ang dami niyang ka-deal, iba-ibang klase ng tao, iba-ibang ugali. Ayan, binabalanse niya lahat. So, may mga stars dito, may nakita kong manifestation niya, kaya pinipilit niya talaga kasi meron siyang manifestation para sa sarili niya na tinatry niyang ipaglaban or tinatry din niyang patunayan sa sarili niya na kaya ko to. Six of Pentacles. May responsibilidad siya eh. Breadwinner ata yung person mo. And ayan nagbibigay. May binabalanse niya. Okay, nasabi ko na yan kanina pero lumabas agad yung energy about balancing. Ito balancing na naman. Two of Pentacles. So, andun na yung parang natataranta na siya kasi ang daming responsibilidad. Pero, nag-i-enjoy siya. Kita mo yung ganyan na symbol. It's manifestation symbol. So, like I said, lumalaban talaga siya kasi iniisip niya, kaya ko to dapat kayanin ko, minanifest ko to eh. Ganun yung attitude niya ngayon. So, ayan, may mga messages about career. Oh, wow, the star. Pangarap, manifestation. So, also merong ending dito, 10 of Swords, the High Priestess, 8 of Cups. May nakita akong tumalikod. Merong ending eh, pero secretly tumalikod siya. Naghanap ng iba, 2 of Cups. Pero, mukhang hindi naman to sa... Ayan. Oh, okay. Emotional siya dito eh. So, naghanap ng ibang kausap. Posible din sa love life. Posible din naman sa work. Ayan. Yeah, parehong possibilities yan. Ang nangyari dito, bigla na lang siyang tumalikod, tapos, na-realize din niya na mali itong ginagawa ko. Tapos ito, babalik na naman siya at may opportunity, Page of Cups and 10 of Pentacles. Kasi sobrang mahal ka niya, Empress. So, mukhang nag-explore ng options yung person nyo. Kasi merong person dito na, ayan oh. Ayan. Tumalikod siya eh. Meron siyang binalikan. I feel like yung binalikan niya, guys, kilala na niya yan dati. Yung in-explore niya na options, hindi yan bagong person eh. Dati na niya kakilala. Tapos, kumonek siya ulit. Okay? So, possible din naman na ito na yung pagbabalikan sa inyo. So, tingnan natin ha. The Star. Okay, ito yung manifestation niya. Merong nagtatapos. Iniisip niya na iba naman yung i-pursue niya. Oh, okay. So, may nakita ako dito ngayon na parang set aside muna niya yung sa ibang priority niya at ngayon, ikaw naman yung ipaprioritize niya. So, maganda to ah. Kasi iniisip din niya sarili niya eh, namimiss ka niya eh. At iniisip niya na unahin niya yung gusto niyang gawin. Which is, gusto niya makasama ka niya. Ayan, kasi nanghihinayang siya. Parang may lungkot connected sa connection nyo na gusto niyang matanggal yung lungkot na yon. And magbigay ng bagong opportunity. Page of Cups, 10 of Pentacles, the Empress. Kasi may stability sa inyo at in love siya sa'yo. Ayan. Oh my gosh! The Judgment card. Alam nyo guys, ang lalim nito. Empress, the Judgment plus 10 of Pentacles. So, pero bakit andito pa rin yung feeling niya na tinitingnan niya eh, anong susunod na gagawin ko? May ganun pa rin eh. Pero sa totoo lang, sobra yung pagmamahal niya sa'yo. Grabe, nakakaloka. Nakakaloka tong reading ngayon. Justice. Baka may kadi kayong Libra, someone na who wants to achieve fairness, balance. Puro balance yung sinasabi ko. Kasi totoo naman eh, yan yung lumabas dito eh. Nagsustok ata sa'yo. At nag-iisip siya, paano ko ba lalapitan tong person ko kasi gusto kong kumonek sa kanya ulit. Wheel of Fortune. So, bagong energies. So, may nakita ko dito, malamig sa'yo. Yun pala, mahal na mahal ka naman.
And possible din na ikaw to na naging malamig ka sa kanya pero mahal mo talaga siya. Pero more of guys, ang nakita ko dito, merong pagbabago kasi may wheel of fortune. So kumbaga umikot yung gulong ng kapalaran, bumaliktad. 'Di ba? So kung dati malamig siya, ngayon nakita ko dito malalim yung emosyon niya. Naghihintay lang siya ng tamang panahon para sa inyo. Grabe. Kakaloka tong reading natin. May pagbabalikan. Uy! Nalaglag. Okay, sorry. So, yung nalaglag is Moon card pala yun. So, next card is Knight of Swords and Seven of Cups. So, the Moon card, actually, full moon pa rin ngayon Malaki pa rin ang moon. Full moon in Gemini. So, I can sense full moon energy. Biglaan. Medyo nakakalito din. Nalilito, hindi niya maintindihan, pero very intense yung emotions dito. Okay, grabe. The World, the Emperor, ending sa new beginnings. Oh my gosh. May nakita kong galit. LQ na yan. Okay. Emperor and the Queen of Cups, the Sun. Wow. Ang lakas ng confidence. So, I feel like ikaw to. Ayan. So, take it how it resonates. Pwedeng roles can be reversed. Kanina, si Empress yun. Ngayon, ito si Emperor. Ang nakita ko energy ng babae, pero merong galit na confidence. At the same time, parang ikaw yung leader sa inyo ngayon. Na ikaw yung nagsasabi sa kanya na, oh, kamusta na, ano na tayo ngayon. Kasi, ikaw yung nagbibigay ng new beginning. Although siya may pagbabago sa kanya, pero sa'yo may new beginning din. Kasi sobrang mahal mo siya kahit merong galit. Ayan. Pride. Pride, galit. Ayan. Three of Pentacles, Knight of Cups. Oh my gosh! In love! Nine of Cups. Grabe to! I love this reading today, guys. Oops. Okay, sorry. So, next card, the Hermit and the Temperance card, Ace of Cups. New beginning. Alam mo, nakita ko nakafocus ka sa mga gawain mo, responsibilidad mo, at nag-i-enjoy ka at the same time, parang pinapasa-Diyos mo na kasi effort ka ng effort. Parang sinasabi mo, God, ikaw nang bahala na sana magbunga tong efforts ko. Nakita ko sobrang emotional ka. At the same time, nagmamadali ka na matapos na yung mga responsibilidad mo kasi marami ka ding gustong gawin, marami kang gustong i-pursue. Ang dami mo ding mga kapalpakan sa buhay na iniisip mo, ayusin ko na tong mga problema kong to. Medyo mabigat din yung problema pero temporary lang. At ikaw nagmamadali ka na paano ko aayusin to. Talagang lumalaban ka, King of Wands. Ilang beses ka alam mo yun, sinusubok ka talaga ng challenges. Especially sa finances mo. Ayan. At kung ano pang mga sitwasyon yan, pero, ayan, may mga challenges. So, nakikita ko ngayon gagawan mo ng paraan. Kasi nagkikare ka pa rin sa person na yan. At parang nakita ko dito, bored ka. Parang isip mo, ang boring naman ito. Handa na ako. Pero ang hirap nito, ayokong mag-first move. Kaya tahimik lang ako. Strength card. Pero, gusto ko talaga mag-workout kami. Queen of Wands and the Ace of Swords. 3 of Wands, 8 of Swords, and the Devil. So, gusto mo talagang mag-workout kayo. At the same time, parang hindi ka mapakali kakaisip sa taong yan. May nakita din ako dito, pride na naman, guys. Merong nagagalit talaga Merong sobrang inis dito na inisip mo gagawin ko ng paraan, di ako masaya sa sitwasyon, pero ima-manifest ko to para maayos na to. Kakalma ko lang yung sarili ko. Pero, ilalaban ko to kahit na magmukha akong mukhang mayabang or matapang. Kasi merong stress dito, guys
na naiinis, merong naiinis sa sitwasyon niya, kaya parang, ayan, possible na magkaroon ng conflict. So, ayan, personal kita ko naman ayaw mong makipag-away eh. Ayan, ayaw makipag-away pero iniisip mo na naiinis ka na sa sitwasyon, bakit ganito yung nangyayari. Dapat maayos na to. Yung inis mo, nagiging stress na. Parang nababad trip. Anong gustong sabihin sa'yo ng person mo na nagmamahal sa'yo? Mahal ka niya eh. Oh my gosh! I love you! Oh, diba? Sabi sa'yo eh. Nasabi ko na bago lumabas sa cards. Kasi na-feel ko, alam ko, nakikita ko mahal ka niya. We both know I'm not the one for you. I hope that you can forgive me one day. Parang feeling niya, hindi sapat yung ginagawa niya para sa'yo. Pero, kung sa pagmamahal, mahal ka niya. I wish things could be different. Oh my gosh. Nahihirapan sa sitwasyon niyo eh. We will be together again. Wow! So nice. Ayan, namimiss ka ng person na to. I hide behind material things. So, sabi sa'yo eh, kasi parang nag-improve na yung sa career niya. Kaya parang isip niya, magmo-move ba ako o hindi? Dito na lang muna ako kung saan ako safe. Pero may nakita din ako na itatry niya mag-effort, try niyang balansehin. Try niyang lumaban kasi gusto ka naman niya talaga. Very flirty, very fun energy. Ayan. By the way, Sagittarius season tayo ngayon. Kaya, yung mga energies natin, kahit ano man ang zodiac sign nyo, nai-influence din ng energy ng Sagittarius, which is very optimistic. Fire sign kasi ang Sagittarius. Kaya ngayon, yun din ang vibe. And then, sometimes I stay awake thinking about you. Oh my goodness! Isip ng isip. You don't know how hard it was to let you go. Diyos ko, die. Okay. Isa pa nga. Uy, I see angel numbers 4, 5, 6. So, parang sinasabi dito, one step at a time daw. Trust the process. Yan yung narinig kong message para sa inyo, guys. I know it was a distraction from your pain. Parang feeling niya kasalanan niya kung ano yung mga... Parang kasalanan niya na hindi kanya mapanindigan. Finding out the truth crushed me. Oh, merong shocking na news or energy. I will wait for a sign from you. Parang kinakabahan siya. Ayan, naghihintay ng sign. So, magbigay ka na daw ng sign. Di ka ata nagbibigay ng sign. Ayan kasi. Magbigay kasi kayo ng sign, guys. So, kayo ma-pride. Okay, ayan. So, baka mainis kayo sa akin na sinasabi ko lang naman na, ayan, minsan kasi kailangan din magpakita ng motibo. Ayan. Para syempre, ma-attract nyo yung good vibes sa relationship nyo. I am becoming a better person. Wow, I love it. So, sabi sa'yo eh, nag-improve na siya. Okay. From our Tagalog Love Oracle, pahinga, time out. Ayaw niyo munang isipin. Time out daw muna. Baby, oh my gosh, baby, I need you. Charot. So nice. Okay. Busy. Oh my gosh, busy-busyhan. Okay. Isa pa. Paulit-ulit sa isip. Oh my goodness. Secret feelings, love you so much. Grabe. Tapos paulit-ulit sa isip. Oh my gosh. Nakakaloka. Okay, last one card. Okay. Nagmamahalan together. I love this. Kuha ko kayo ng advice at ng self-care card. Remember guys, mahalaga ang self-care. Okay? Huwag kayo puro trabaho. Dapat mahalin yung sarili nyo. Sa mga nagtatanong about sa crystals,
bumili kayo kasi self-care nyo yan. Tsaka, para din sa'yo yan. Kailangan mo. Kailangan mo, magbe-benefit ka ng sobra. Oh, speaking of self-love, okay. Ito muna yung unahin natin, yung self-care muna. So, ang self-care card mo is sync with the moon. Oh my gosh. Kasi nga full moon ngayon, guys, eh. So, allow the moon to cleanse you, to clear your energy, to give you energy. Kasi, ayun, nagkakaroon ka din ng lakas kapag kumukonect ka sa moon. Kahit ano man ang phase ng moon, meron yan. May kahulugan yan bawat phase ng moon. So, go with the flow. Yeah, I feel like yan yung kailangan mong gawin sa ngayon. Kasi pag nag-in-sync ka sa moon, parang hindi mo pinipilit eh. Parang natural na nangyayari. Natural mong nararamdaman kung anong nararamdaman mo at natural mong gagawin kung ano ang ginagawa mo. Kasi connected ka. Ayan, connect with crystals. Kaya naman pala, nasabi ko to. Kasi pag connect ka sa crystals, nagbibigay ng energy sa'yo yung crystal. Kasi ang tao, very unstable tayo, guys. Kaya tayo gumagamit ng crystal kasi nagbibigay ng stable na energy para kumalma ka, para bigyan ka ng confidence, or kung ano man ang... Kasi iba-iba naman ng benefit bawat crystal. So, ito for mental clarity, for self-confidence, authenticity, opening of your chakras. Ayan, yan yung mga benefits. Anti-stress, attract money, attract love, protection. Ayan, marami at iba-iba. So, pag kumukonect ka sa crystals kasi, hinihil mo yung sarili mo, nagiging mas maganda yung energy mo, nagiging mas madali mong ma-attract kung ano yung gusto mong i-manifest or kung ano yung gusto mong mangyari. Ayan. I love it. And then, self-love. Show me how to love myself. Show me how to take care of the inner child. Show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change on the outside. Sinabi ko na to kanina bago pa lumabas ang card na mahalin mo sarili mo, alagaan mo yung sarili mo. Yung inner child, ikaw yun eh, yan yung happiness mo. So, be kind sa loob mo. Kind within daw ang sabi. Also, patawarin mo din ang sarili mo kasi hindi ka naman perfect. So, don't sabotage yourself. Kung ano man yung hindi magandang nangyari sa'yo dahil sa ginawa mo, patawarin mo yung sarili mo. Kasi pag nagawa mo yon, yung sitwasyon mo on the outside or sa paligid mo, nagkakaroon ng pagbabago. Ayan, kaya mahalin mo ang sarili mo. Okay? And lastly, wow, gratitude. I love this. Find just one thing that you feel grateful for right now and let that gratitude pour through your body. It's a healing balm like the warmth of the sun. So, mag-isip ka doon ng isang bagay na pinagpapasalamat mo kasi yan yung healing para sa'yo. At i-allow mo yung pagiging grateful na maramdaman mo sa buong katawan mo. Healing yan para sa'yo. Parang energy ng sun. Ayan. Oh my gosh, I love it. Kanina, self-love, self-forgiveness. Ngayon, gratitude. It's all about healing yourself, loving yourself, and being grateful. Wow, guys. I love this. Ayan, ang ganda ng reading natin today. Okay, guys. So, that's all sa ating love message today. Thank you so much for watching. I-like nyo na tong video na to. And please do subscribe sa mga bagong viewers natin. And thank you so much naman po sa mga nag-subscribe na. And kung gusto nyo po ng gabay, pwede kayo magpa-private reading sa akin. May bayad po yung private reading kasi ikaw mismo yung i-reading ko. And mas madali talaga yung video call reading. Mas madali para sa akin. Meron kasi mga nag-a-avail ng chat. Pwede naman din yon, pero sinasabi ko lang na mas madali para sa akin kapag video call kasi nakapag-usap tayo, hindi na kailangan mag-type. Ayan. Anyways, contact me sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot. Ilalagay ko dito yung link nasa description box. Contact number ko sa Viber at sa WhatsApp, andyan din po. And sa mga nangangailangan ng crystals, message me sa Instagram ko, Pinay Angel Tarot.
At pili po kayo doon kung alin yung gusto nyo itry na crystals kasi marami at iba-iba po. Merong for love, for manifestation, for mental clarity, for good health, wealth, for attract money, for protection, self-confidence, meron for anti-stress, at marami pa pong iba. Syempre, meron for opening of your chakras. And also, may pa free shipping na promo tayo ngayon hanggang December 30. So, ayan, it's a big surprise kasi nagpa-free shipping tayo. Ang code na gagamitin nyo is Christmas shopping. So, pag umorder kayo sa akin, i-screenshot nyo lang yan or sabihin nyo lang yung code na Christmas shopping para mabigay ko sa inyo yung free shipping na promo. Okay, thank you so much, Earth Angels! I love you guys. I'll see you again soon. God bless and stay safe. Bye! My angel numbers, 333. I love it. Bye, guys!